Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po lahat ng mga OFW. Magwa-wiring po ako ng main battery cable, yung supply po na kung saan po yung pinakamin na pinanggagalingan ng buong sasakyan na galing po ng battery. Ito po yung gagawin ko. So ito po yung gagamitin ko na cable. At ito na po yung pang series sa cable na pang jumper sa dalawang battery. Mayroon na po akong nagawang isa. At dito ko po ilalagay ito. Ito po kasi itong size po na to, temporary lang po to kasi mas mahaba po tong isa. Kung nakikita nyo po, ito po yung tamang size na battery na ilalagay. 3 SM po yung size niya, at itong temporary 6 SM po. So hindi po pwede to kasi ang pinakalagayan po ay pang 3 SM lang. Bali lumang sasakyan po to na winawiringan ko, pero nakapokus pa ako sa main cable battery supply po. Dito ko po i-prepare yung mga cable na yun. So ito po yung pang jumper ko dito sa gitna. Ito siya. Ganyan po ang mangyayari para magiging 24 volts. So ito po yung papalitan ko na isa, yung main cable po. Bad na po itong ganitong klase kasi sa loob po mayroon ng mga asin-asin po. So masyado na pong gastado itong wire na to. So kailangan pong palitan to. At ito naman po ay pwede pa naman po, pero depende na lang po kung mayroon pang wire na ito po yung negative power main, at ito naman po yung positive na ilalagay po sa positive ng battery. So tatanggalin ko po to, at ito po ay nakakonek sa starter. Ayan po dito. Ayan po yung starter. Ito yung cable na papalitan ko. Yan. Para maganda po yung daloy ng kuryente. Yan. Sige po, at magpo-provide muna ako. At papakita ko na lang po mamaya. Basta ganun po yung pinaka-setup po ng trabaho ko. Main battery cable po. Yun po ang gagawin ko. So, ito po yung papalitan ko. Tatanggalin ko na. May kasitipan lang po. Dito po yung positive power nakalagay sa starter na to.
kailangan po kasi mapalitan to kasi talagang pangit na po yung main battery cable na positive. Mag hard starting po ang magiging resulta nito. Kaya kailangan mapalitan po siya. Dekada na po yung tagal ng cable na yan, kaya nagkaroon po siya ng mga umido yung loob mismo ng cable. So lumalabas po high resistance na po ang ano niyan kung re-readingan yan. So pag high resistance po kasi ibig sabihin po magiging limitado po yung pagpasok ng kuryente sa cable na yan. So ito na po na na-fix ko na yung cable. Papunta po dito. At pumasok po dito. Yan, lumabas. Papuntang battery. Yan. Yan na po yung installation ng main cable po na positive. Kasi po pag hindi po natin pinalitan yung luma, ang mangyayari po mahihirapan po yung battery kasi magwi-withdraw yung yung alternator ng current para ipasok dito. So hindi po pumapasok dito sa battery kaagad. Kasi ang source ng kuryente po ay itong alternator ito. So hindi po siya nakakapag receive ng maayos kasi pangit na po yung main cable niya. So ang mangyayari po, pati alternator mahihirapan kasi hindi po siya mag-automatic kaagad dahil nahihirapan pong pumasok dito sa battery. So yung battery hindi po kakagad na mapo-full charge. So hanggat hindi napo-full charge yung battery, hindi rin po nag-automatic yung alternator. So ang mangyayari po, imbis na nakakapagpahinga na yung alternator, hindi po tuloy-tuloy po yung operation niya. Pati yung fuel nyo po lalakas din po kasi nga magiging load yung alternator sa inyong makina. So nangangailangan po siya ng fuel. At itong starter naman po, mahihirapan din po siya pag once na magpapa-start po kayo ng makina. So ikot po siya ng ikot kasi hindi po niya mapapa-ikot ng maayos yung flywheel ng makina. So matagal po siyang umi-start kasi nga kulang po yung supply na papasok dito sa starter. Dahilan lang po doon sa cable na pinalitan natin. So ito po okay na po siya. So magiging mas maganda na po yung magiging niya operation sa starting system at saka charging system. So kung nagustuhan nyo po yung video kong ito, please like, subscribe na lang po and hit notification bell
para sa susunod na mga video. God bless all po.